DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. At oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagulana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga hapon, mga higala, kumusta ang palibot din ni sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro? Arang-arang, dili kayo init, no? O basing gani o diya sa bukid-bukid nga bahin giuwan na mo. May hapon sa tanan o karong adlaw Lunes, una kining episode sa pagpadagan sa ato nga programa, ang atong Nuda Biritas program. Ngayon kini babante Lunes, Miyerkules o Biyernes din sa Radyo Ultra. So anytime from now, gatis naman ko no ang FM, no, 103.9 megahertz FM. Testing lang sa dili gyud full blast kay giobserbahan pa ang performance sa mga engineer nga mo'y install niini. Wati lang maabot ra ang panahon, no, nga magpabulhot ang bag-o nga FM sa Radyo Ultra. Di pa maklaro o unsa gyud full name niini, basin og Frank Mendez ba. Bitaw pure tiaw para sa ato mga suki na to mga tigpaminaw. May hapon subli sa ato ang mga lunod patay, labi na sa ato mga daan na nato nga mga suki nga naglaban din sa ato nga programa sa usa ka oras nga pagpadagan sa programang Nuda Biritas. Ang Nuda Biritas modawat sa inyong mga ipadala nga mga pahutana, either text messages or diri sa Facebook sa Radyo Ultra. Mabasa taman ang inyong mga ipadangat nga mga pahutana. Panglimbasugan dinhi sa programang Nuda Biritas nga motubag ang inyong mga pahutana. Kung panalitan ang inyong pahutana, di gyud matubag. Mingon ko nga suri kayo kay di na ko matubag ang inyong mga pahutana. Okay? Kung matubag man ugaling nako ang inyong mga pahutana, akong siguroon nga sabton o makasabot gyud mo og maayo. Dili ni outline or minugbo nga patubag sa mga pahutana kay una sa tanan nganong nagsagop kita nining mao nga programa, gumikan kay gusto nato i-educate ang atong mga suki. Ilabi na ko magiskut kita og mga balaod. Na ang balaod dili na siya sayon, huna-hunaon, no? Mao na nga kinanglang gyud nga kuntudo ang ato ang pag-explain nato diha para masabtan og maayo sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Okay? So doon na sab kita YouTube channel. Ang YouTube channel, pakitaon lang ninyo na diha sa YouTube, Nuda Biritas CDO, no? Atong balikon, Nuda Biritas CDO, tay manglugwa na dayon ang inyohang gusto. Pag tuplok ninyo diha, mo lugwa ang mga nagkalalaing episode sa maong
programa, magpili-pili lang mo o unsay magustuhan ninyo, i-play ninyo. Taas-taas ra ba na, kay hapit po na mag-oras. Ang kinitibukan nga proceedings sa ato nga programa nga Nuda Veritas, mausab na ang inyong madungog diha mismo sa YouTube. Kaya paghuman ninyo o pagpaminaw, gahinan ninyo og oras, kung tagmaw mo, paki-subscribe lang, pero way pugsanay, no? Way pugsanay kay uban lain na manggudron siya, hey, kung ano may kay para makasapi na siya, nana. Wa na may magunahon na, nana. Ang importante mao nga naamo diha nag-support, nagapaluyo sa ato ang Nuda Veritas sa YouTube. Ha? Aron nga doon na mo'y kadaganan, ma-review ninyo, doon na mo'y mga pautana, ma-review, madunggo nyo balik ang takdo ug tukma nga explanation sa mga pautana nga inyo ipadagat dinhi sa atong tulumanon. Okay? Nala, sige, muna atong mga pagpahimangno diha kaninyo. 0917-704-3210. Akong balikon. Ang atong contact number sa inyong mga pautana sa Nuda Veritas, 0917-704-3210. Nakuha ninyo, di halam mo magpadangat sa inyong mga pangutana. Akong sublion, ha? 0917-704-3210. Sa Facebook, dayag makaina diha sa Facebook, kaya naman itong dagway, diha pod kamo pwede makapangutana. Ang unang pangutana atong hatagan o pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban mao ni Nuda Veritas, Sir Frank, kung dismiss na sa Supreme Court ang impeachment ni Vice President Sara, nganong dili man kahulat og 2026 ning mga kontra niya nga mag-file na pod og another impeachment? Nganong ipugos manggayod ni karong tuiga? Tungod ba ni kay maihap na ilang adlaw as politician, kay nagkasinabot na ang balos ni Inday Sara sa 2028 nagsingabot. Oo, ako yun sa pagbasa, no? Sa lapid ang akong kalimutaw, no? Nagsingabot na ang balos ni Inday Sara sa 2028. Busa, gakuyawan na sila. Posible kaha manglayas ni sila pa-abroad para makalikay sa kaso. Matud pa dire, no? Mga posibilidad lang mga posibilidad na lain po na imo pautana kay may tungod ni sa impeachment. Now, sakto man ang imong observation, ma'am, sir, kay sa gipakanaog nga desisyon, I think 97 ka pages nga desisyon gipakanaog sa Supreme Court. Usually makadawat magkopya sa desisyon. Wala siguro na ko maukay ang ako ang facility mahitungod ni ana. Pero nasabtan ako, out of 97 pages nga gipakanaog nga desisyon sa Supreme Court, kabahin sa wa mahatukma ug wa makahaom sa konstitusyon ang pag-file og impeachment case batok ni Vice President Sara. Wa man magsulti ang Supreme Court nga did-an sila sa pag-file. Sakto ka, apurado kay sila, no? Di makahuat sa 2026 nga unta, Pebrero 2026 tangkod tuig na. Pwede sila makapadangat sa ilaha nga makarefile sila sa impeachment batok ni Vice President Sara. Pero apurado kay sila. Kunya ra ba ang balaod sa pagkakaron kung atong basihan na to sa istrikto ang desisyon gikan sa Supreme Court, wa ra ba makapabor nila? Niya sila pagyulangas. Tabi karon og dili sila mulampos. Kay chances are, ang desisyon nga gipakanaog sa Supreme Court, sila may gitahasan sa pag-interpret sa atong balaod dinhi sa nasod sa Pilipinas, sila gyud ang masunod. Dili masunod ang unahuna sa usa ka tawo.
dili masunod ang mga nag-retire na gikan mismo sa gobyerno nga panahon nila mga maing laki sila. Wala na yung maing laki kung retired ka na. Private citizen ka naman. Nya imbis nga mahimo mong modelo sa katawhan sa nasod sa Pilipinas nga mahimong matinahuron ta sa atong mga balaod dinhi sa nasod sa Pilipinas, gasupak-supak man mo. Munang inunta naay problema niyan eh. Munang nga akong tanaw ang Supreme Court di ni siya magduwa-duwa pag-asserter sa ilang authority as the highest Supreme Court nga hukmanan dinhi sa nasod sa Pilipinas. Unya isuwat pod sa inyong panumduman sa pagkakaron nga way laing ahensya sa gobyerno sa demokrasya nga nasod sama sa nasod sa Pilipinas nga gitugyanan nga mo'y mutabang sa pag-interpret sa balaod ang Supreme Court ra gayod. Sug naay mga siwit-siwit diha, mga marites diha mismo sa kadaplinan, ayaw ninyong tuhoe. Kaya di ko mutuo pod. Ikaduha, dili ni sila mga tinugyanan or authorized ang Supreme Court ra maoy gi hatagan sa mao nga katungod. Munang mosunod kita, ay lain man sila. Kay di man sila magasunod. Kay siguro bot nila ipasabot, may laki ko sa akong panahon, magbuot mo. Basig ingon na ang ilang naasa una-una pod. Okay, kadyot lang ha. Sa sender, dinhi sa atong programa sa Nuda Berita, salamat kayo ha. Wa man magpaila o kinsa ang tagiya sa mao nga pangutana. Okay lang. Oo. Okay, kadyot ha. Kay atong tanawon ang pikas dunabay pangutanang gipadala dinhi sa atong programa ang Nuda Veritas. Kadyot lang ha. So far wala. Oo. Ambot asa na to nga mga suki na to nga mo'y nandan nga mo'y magpadala og mga pautana basin og busy. Ako subleo ng contact number 0917-704-3210. Okay? Aron nga masayon para ninyo. Unya ang lain nga mahimo makontak ninyo o mapadala ang inyong mga pautana diri sa Radio Ultra sa atong Facebook, no? Diha pwede ninyo ipadangat ang inyong mga pangutana o nakatagan na po kita nga atong basahon ang inyong mga pangutana. Okay, sige, I hope nasabtan an ninyo. Part, karon po na magpalahi ta. Kung inyo nasundan ang mga discussion na to, no? Gikan sa itong mga discussion dugtong sa mga pangutana, kasagaran ang atong mahisgutan may tungos yuta. Diba? Karon magpalahi ta. Dili yuta, kundi usa kini ka kriminal nga aspect. Para masabtan po ninyo og maayo, ilabi na sa atong mga kaigsonan. Kadyot lang ha. Niya may nakalusot nga pangutana. Si Sir Frank nagwapo si John bag-uhay lang gipangguba ni Mayor Clarix ang mga tikasan nga mga timbangan sa Kugon. Oy, very good. Oo. Gusto na itong pasalamatan si Mayor Clarix. O pasabot na ba ani nga dili na pangkasuhan tong mga vendor nga napamatud-an na itikas ilahang timbangan. Depende na ni Mayor. Oo. Panalitan doon na governing rule or ordinansa kabahay ni ana. May tungod sa tikas nga timbangan, manubag ang vendor. Kaya may ordinansa. Pero kung panalitan, may gusto sa Mayor nga wala na, niya gubaon ng mga mga gamit unsa diha. Kung maunay solusyon nakita ni Mayor Clarix na malikayan ang tikas
nga timbang din dapita sa merkado sa Gugon. Kung man na solusyon in his own understanding and perception, insofar as kini nga problema din dapita sa merkado sa Gugon, so be it kay mayor man siya. Siya may mayor. So mahimo nga isuspend niya ang implementation sa ordinansa kay siya may mag-implementar nini. Ang mag-implementar sa mga ordinansa sa mga local government unit mao man ang mga mayores, executive department. Kanya si Clarix, naaman siya sa executive department, siya mag-implementar. Pwede po, dili niya i-implementar. Gubaon niya mga timbangan. Iya ka ng diskresyon. Pero kung gusto niya nga isumbong yun, manubag kay tikas magod ni, grabe. Palitan kada customer, makapanikas og 10 grams. Kanang 10 grams, dili na nimo siya mamalayan nga 10 grams ang imuhang lugi ikaw as a customer. Okay, may man sila mo kipat-kipat ilang mga mata. Mayroon din sila 140, sir. Tanaw niya, dako-dako sila ginansya kay nakapanika sila. Siya, pwede po 135. Muna ilang mga mudos. So, ikaw lugar bilib, kay 140 untang imong bayro nun, nahimo ng 135. Pero nausahan ka, ingon na nga sitwasyon. So, depende lang na, dugay naman na nga mulo, ako, estudyante pa ko ba na public weighing scale din dapitas Gugon. Kanito. Oo. Wala pa na kanang merkaduha. Katong sa una pa. Kada Domingo, moban ko sa akong uyuan. Hapit mi diha sa merkado kay magpalit mi og nang panudan bitaw Domingo. Atay, sugbang. Sumaday, lami kay na ba? Oo. Nya karne, nya palit po og isda. Amo ginang ihapit sa public weighing scale para patas. Taon sa man, natikasan ta, siya wala masab. Pero naubang mga reklamo. Gapilion lang siguro nila ang tao. Sa to pa, kini nga pagpanikas nila, dugay na ni nga uso na nga dato na ni mga negosyante di sa merkado sa Gugon gumikan sa pagpanikas dautan nga reputation ingon na dato lang gumikan na pagpanikas timbangan lisod biya kaayo na nga paminawon. So here comes the policy, here comes the order issued by the city mayor nga all those nga mga equipment or maisip na to ng mga component diya sa pagnegosyo na to, mga timbangan, kung tikasan, kinanglan yun nga gubaon. Order, mas Mayor John, huwag ito yung mahimo. Pangutan na pag siya nga, klaro man kayo nga, imo man ang mayor. Alright, nala, sige. Salamat kayo, ha. Gikan ni Sir Frank, siya karon pamilugwa imong live ron. Ano lahi di ay? Ulahi di kalugwa ni Jess? Kay ganina, abi kog replay imo live. Nadilid ang paglugwa. Karon pa mo kuno ni gawas. Gisaputi lugar, gisaputi. Oo. Okay, suroy ni Libs. Sir Frank, katong last na desisyon sa court, sa Supreme Court, sa kaso ni Vice President Sara, dili nagyudto madala og inimosyon, pero nganong wala may balaod nga mupalpal sa mga simud aning mga politiko, sige gihapon. Oo. Actually, executory na kadto nga desisyon gipakanaog sa Supreme Court. Pero sige man sila glangas. Gidawat ang ilang motion for reconsideration.
Kay mo man ang provision sa rules of court. Part of the due process. So, naay motion for reconsideration. Gipaminaw. That is part of the due process. Ardi gid sila magmahay. Yeah. Part of the due process, si Vice President Sara gipaybaw nga Vice na ay motion for reconsideration nga i-comment gikan ninyo. Ipadala ang inyong comment sa di pa sila magpakanaog sa desisyon. So, sige lang. Ato lang huwatan na to. Kay taas kayong akong pagsalig sa Supreme Court na nang kahimtanga. Okay, nala. Sige, sisuroy ni Libs ni. Oo. Murag gisunghan na siguro siya. Milburn Aturo Dumagpi, Nuda Berita, Sir Frank, kung naay court order nga dili makaduol ang amahan sa iyang anak tungod sa away sa amahan ug inahan ani, pwede ra ba nga ang lolo o lula sa bata ang pwede makaduaw aron pagbisita sa ilang apo? Wa may gidili. Kini lang pagbawal sa amahan, no? Nga dili makaduol ang amahan sa iyang mga anak. Common nga problema nga gapangitabo sa ato ang familia. Gumikan sa dili mayong pagsinabtanay. Okay. Naidagang mga kaso sa pagkakaroon, may bawan ninyo, nga ang amahan na, kasagaran, issue sa amahan. Ang amahan, dili pwede makikita sa iyang anak. Gibawalan siya sigon sa hukom sa atong mga hukmanan. Naay gitawag na to temporary protection order, naay permanent protection order. Nga bawal sila maka-duaw-duaw. In fact, naay mga ginikanan o ramahan nga gibawalan sila sa pagdalikyat sa ilang mga anak. Kay kunuhay, gimingaw sila sa ilahang ang amahan, gimingaw kunuhay sa iyahang mga anak. Pero tinuod ka nga mo iyang gimingawan ang mga anak o katong nalutsan sa mga anak mo'y gimingawan. And so, nag-order ang hukmanan nga bawalan kini sila nga makasulod. Discretion na ni sa judge. Bawalan sila. Plitan imong balay ni Aderin Dapita sa Carmen. No? Si judge pwede maka-issue og order. Murag gidisyero selbe ang amahan nga dili ka pwede makapaduol sa imong balay. Oo, sa mga 10 kilometers ang distansya. Sa to pa, beyond 10 kilometers, diha ka lang kutob. Kaya kung maduol-duol, 10 kilometers, balay na dayon ninyo, bawal na. Sigon sa ipakanaog nga desisyon sa atong hukmanan. Kailain na magudron. Atong temana na atay bawsi. Diba? Oo. Nagana kay mga kaso ingon ini. Muna nga silbing protection sa mga bata na ay gitawag nga temporary protection order until such time mo mature kini ngadto sa permanent protection order. Na ang pautanan nimo mga apo, mga apuhan, anytime pwede kay wa may problema na pagdelikat, pagbisita, normal gid kay na bay. Ang ato mga apuhan na to, lulog lula, natural, normal, kustumbre ka na ni lula o ni lulo, nga modalikat sila sa ilahang mga apo. Ako nang nasaksihan sa nangaging mga katuigan. Nya magdala din silang chocolate para silang apo, ingon na ba? Normal gid kay na. Kini pong uso-uso bitaw nga conflict sa house naman sa asawa o sa bana. Karon naman ini uso.
Karon na siguro ang usa sa mga factor nini kanang Facebook. Tan-aw ta, uy, gwapa galing ni bayangan na niya. Kuno, kanang display man sa indugan, kalami ba kay sa dugan nini? Uy, sus, Maria Santissima, niya na paibutang dito, contact me this number. Ay, wala duha-duha. Kung ikaw panalitan, butakal ka nga pagkatao, maningkamot ka yun. Mo nang gakitabo. You cannot serve two masters at the same time. Na ka na'y asawa, o niya mag-produce kapag laing asawa, o niya imong sweldo, sa omanan mo. Di ba? Di mapikas-pikas. Gutom in taon ang imong legitimate nga familia. Loy. Oo. Okay, sige. Rodney, Nuda Berita, Sir Frank, kanang nakahimog krimen nga nakapiyansa o nakagawas, aduna ba'y kondisyon ilang temporaryo nga gawas nun? Oh, of course. Kung makapiyansa ka, unsay kondisyon diha? Tagaan kag temporary liberty, mo ng bail. Okay. Ang primary nga kondisyon diha, you should be present during the hearing, during the trial. Dili mahimo nga mo-absent ka. Dili mahimo nga dili ka magpakita sa korte sa schedule sa trial. E naay panahon ka pangitaon ka sa huwis. Where is the accused? Your Honor, I'm sorry to inform you, Your Honor, I just received the text, Your Honor, that the accused cannot attend this hearing because he is now in Cogon Market witnessing the timbangan nga kulang. Ngayon na lugar ang sitwasyon. Mapungot nga ni ang judge o dili satisfied ang judge nga makadungog sa alibay nganong dili mo tungha ang accused. Mahimo nga konfiskahon ang bail bond. Mapugos kag atin. Konfiskahon ang bail bond unya isyuhan kadayon og lain nga warrant of arrest. Mapreso ka na. Kay gikonfiskar naman gi-cancelar naman ang bail bond. Di ba? So, issue ang judge kay naulit nga gibakakan ko nini nga tawhan na lamlam. Say naga-witness sa timbangan sa may labo taga-kuan siya, taga City Economic Enterprise Department siya nga mo-witness man. O, di ba? So, maingon na yung judge, cancel ang bail bond. And then, mag-issue ko og bag-o nga warrant of arrest. Dakpo na ni. So that in the next meeting, naanagin siya. Now, pensa ka na sab, na nakaginan siyang gobyerno. Di ba? O mo ng mga kondisyon o nakagawas, aduna ba'y kondisyon ilang temporaryo nga gawas nun. Usan Kaya napakita gid sila sa korte. Dili mahimo, dili magpakita. Basig kasalig na nakapensan na naman ko, sir. Grabe sab na ginuto pag itong presence. No. Kaya ang korte doon ay jurisdiction diha nimo. Na kay kasong atubang. Atubangon nimo ni. Kaya ika nga, sibat-sibat ka na dayon. Murag kagway kasong atubang. Okay? Sige, mo niya ang kondisyon, Mr. Rodney, na imong kanang nakahimog krimen nga nakapiyansa o nakagawas, adun na ba'y kondisyon? Mo na. Requirement yun na siya. Otherwise, kansilahon ang iyahang nga piyansa. Pag kansilar na sa piyansa, ang judge mo isyo og bag-o nga warrant, dakpon din ka.
mao na siya ang mga kondisyon. Gikan ni Septem Virgo. Si Frank nangayo lang kog fearless forecast. Gikan sa imo. Kuyaw gani. Fearless forecast. Nga kung si Vice President Sara ang mahimong presidente sa 2028, kinibang mga politiko nga nagluto sa mga Duterte manglayas ba ni sila ngadto sa uban nasod. Doon ay posibilidad kung una niya dako siya sala sa presidente, assuming Vice President Sara, mulayas gina sila. Doon ay dako nga posibilidad. Kay guilty man sila. Pero kung fair and square lang ang kumati sa politika, ay way angay na ito nga kabalakan. Wala angay nga kabalakan. Doon ay dako nga posibilidad. Labi na kung katubang sila sa dako nga sala. Pero kung way sala, lapuyo ka. Wa may mawala ni mo diya. Pero nga nung mulayas ka man, kalami po yan ang nasud sa Pilipinas, naidagan din nga mga supakiro. Di kasabot. Diba? Sige, marunang ako nga mga pagpahinumdum diha kaninyo. Okay? Sige, huwatan ako ang inyong dugang mga ipadala nga pangutana. Unya dayon just in case nakatagan na punta nga atong basahon kana. Ha? Alright, dirita sa lain. Lain ning pangutana. Lain. Naana. Mamal lang gyapon ni kang Sara gyapon. Sara. Oo. Mag-file na pod another impeachment. Manane. Be, tanaw na to. Sige. Diri sa 0917-704-3210. Alright. Nalo, sige ha. Okay. Nalapadayon ta din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Now, while waiting sa dugang ninyong mga pangutana, dinhe, atong kadyot lang ha. Kaya para batang mahumanog hiskot itong usang nabiyaan na itong topic. Baby, tanaw na to. Okay. Now, sa ko nang gisulti, sagad nga topic atong hiskutan dinhe, mga yuta, sagarang issue, civil cases. Oo. Sa civil case, God, may bawaan ninyo. Munang kasagaran mga pangitabo diha mismo sa court proceedings. Kay magdaog na sa mga binantal nga mga documents, ebidensya, o uban pang importanteng dokumento sa mga civil nga kaso. Gusto nyo sinako nga mga documents na lahi kini kon sa kriminal. Ang kriminal, simple man lang. Kini, grabe. Maubitaw na ngayon sila nga mong kaso ni abot na og mga 20 anyos to pa sa Supreme Court, wa pa ma-resolve, etc., etc. Gumikan sa kadagang mga papilis. Now, dirita sa kriminal. Palahi ta, no palahi. Atong isgutan ang may tungod sa arraignment. No? Kay baw ko, nakadungog na mo, nining pulo nga arraignment. No? Kinsa nakasabot unsa ning arraignment? Or kinsa diha kaninyo ang familiar sa gitawag na tong arraignment? Kini siya sagad magakapanghitabo sa kriminal nga mga kaso. Na unsa maning arraignment? Ang arraignment basahan kas kaso. Panalitan na kapang-rape ka
no? I-rape nimo ning usa ka manyag nga babae. Na-identify ka, importante ang identification. Munang pinaka-importante part. In fact, mo na ang sagad sa mga criminal nga mga kaso, ilabi na sa pre-trial. Pangitaon yun ang akusado. Unya, naapod katong nagsumbong o identified ba niya ang akusado. Diha sa pre-trial. Now, kung maingon ang biktima, kanagid siya, sir, kanagid siya may gadjer-jer nako, nag-rape nako, positibo meaning. Pwede na tayo nga mo prosper. Magpadayon ang trial sa kaso may tungod sa rape. Pero magsugod ta sa arraignment. Kaya di man maditsun eh. Now, diya sa arraignment, ang buti pasabot na nga mubayad, nga mugi ako nabasa diri nga mubayad. O, ang buti pasabot na basahan ka sa kaso. Diyot lang ha. Si Marvin Moreno man eh. Okay. Ako nahon eh. Marvin Rim Moreno. No da berita si Frank ang akong amigo nakautang siya og 70,000 last 2019. Ug wala jud siya kadata sa lending karon. Gisingil na siya og 200,000. Wala siya mobayad og 80,000 cash. Unsa angay niya nga buhaton. Adot, mga tanatan ninyo. Magloan nga nita, natay obligasyon magbayad. Natay obligasyon. Kay kung dili ninyo na bayaran, stop pagid tapayngon. Sagaran ra ba karon sa mga lending company, ipa-issue kag cheque. Na gawa sa estapa nga kriminal imong atubangon nga kaso, ang ikaduhang kasong kriminal nga imong atubangon, kung magsinumbungay na mo, issuance of bouncing check. Cheque nga muuntol. Duha ka kriminal nga kaso ang imong atubangon. Adili man hinoon siya nga between life and death ang mao nga silot. And the best remedy sa mga utang part, lending panalitan, the only remedy, bayad ra gyud. Wa na gilain. Ayaw na pangitag laing rason, ay na pangitag laing katarugan nga mauna. The only remedy, ilabi na kung nakautang ta, bayad kayod. Na, posible ka nga masumbong na ini. Na, sa ako nagkikasulti, dili lang once but twice. Why? Because aside from the estafa, na wa ka magbayad sa mao nga sapi, no? Originally 70,000 na pesos ang utang. Nya niabot ng 200,000 pesos. Bouncing check pa ang imong atubangon. BP 22. Lain na po na nga kasong kriminal. Diba? Naniguro mo sa ding lending company, kini sila wag ni iluoy-iluoy. Iluoy-iluoy. I think and I hope nga makununa ra ang atong mga magbabalaod nini to regulate. Kay exorbitant na ang ilahag pagpataka o pagpaningil, pag-charge sa mga kliyente nila nga mag-apply og loan diha mismo sa mga lending company. Sobra ra. It must be regulated. It must be regulated. Og ang makaregulate lang niini, morgyud ang balaod. Balaod nga ipalabang sa Kongreso. Wala lain ini makapugong. Na ingon man ni sila nga paniguro magud ni Sir Frank kay basig di gyud mi mabayran mo nang magpa-issue gyud mi og cheque. Kanang bouncing check. Sa sinugdanan di man na bouncing.
merely issuance of the check. Okay man na. For as long as there is a sufficient funds in the bank. Huwag yung problema kung doon na igo-igo nga pundo. Kana sila nga paniguro nga babayran. Ikaduha, mura man ni siya og kadina nga gusto nilang ihigot diha sa imong liog. Higtan ka og kadina imong liog para mapugos ka gyud pagbayad. Matingala sab ko ngano nga out of 70,000 wag yung lugar mo magbayad bisan og usa na lang kalibo kay niabot mag 200,000 ni Mr. Moreno. Grabe ka dako. Excuse me. Grabe ka dako. 200,000. So wa kay mahimo nini. Ato bangon nimo magsaad ka. Ka 2019 pa 70,000 last 2019 ug wala gyud siya maka data sa lending karon ug gisingil na siya og 200,000 na kining 200,000 basin og sobra ra ni no unconscionable na ang gipangayo nila kung magakakaso-kaso ingnon nimong abogado nga ipaminos ni siya kay unconscionable na ang rates nga gipangayo sa mga lending company. Hangyo nimo aron dili mabot og 200,000 dako na kayo ni. Dako na kayo. Okay, wala siya mag-issue og cheque, Sir Frank. Oh, wala siya mag-issue og cheque. Willing siya mobayad 80,000 iyang cash. Inegosyate. Ug naa siya 80,000, inegosyate. Mayo ni kay wala siya makaisog chiki. Ang uso karon para rin lang ilahan ini. Number 1, na imong pirmahan sa amount sa loan. Di ba? Acknowledgement silbi. So kanto, higot ka na. Bayad ka according to the schedule of payment. O niya dayon, ipa-issue. That's the regular procedure among the lending companies nga nag-operate. Ilapin na din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Na ubang mga lending company, galikay sa buhis, na sila mag-opisina sa residential area sa mga subdivision. Muna makurat na lang ko nga, unsa ba ni? Siya, kanadya sir, kanang himong opisina sa lending company, mga kolektor ng naadiha o, nang magpataka o padagan silang mga motor o mga kolektor na sila mag-opisina aron nga dili sila mahibaw-an ang negosyo og dili makakuha sila og buhis. Ang gobyerno dili makakuha og buhis. And I think ang atong gobyerno magmonitor po niini aron nga ato ning silutan atong lapuan ni gininit nga tubig sa ilang pagamal dito. Karon pa siya karon pa siya nakabawi, Sir Frank, na down iya ang negosyo. Karon na siya nakabalik negosyo. May latag madawat ni nga rason. No. Ang bone of contention nini ang obligation to pay. Mura man na. Di man sila after ng unsa patong kuan na unsa kana diha mo kana they are not interested about that. They are interested of the payment. Kay ilang man po ng negosyo. Ang ilang rason na puro para po nga ma-invest nila sa lain. Ma-invest nila sa lain. Okay, nalasige. Kadyot lang ha. Kay wa pa ta matiwas nining arraignment. Now, ang arraignment basahan kas kaso. Okay, arraignment and plea man na siya. Alright. Pagbasa sa kaso, that is arraignment. Kinahanglan ang akusado na agyud sa korte. Pagbasa na. Ang arraignment dili ka basahan dito sa lalom kesya sa kaso.
dili ka pwede basahan sa mao nga kaso dito sa sari-sari store. Diha gid mi sa korte in the presence of the judge. Pag human og basa sa kaso, pangutan-on di ka, nakalapas ka nining balauran na. Oo. Dawato nimo kasalanan or dili. Usually, anay uban nga, murag dili makasulti. Kay lakon, magkurug-kurug ilang ginawa, ingon na, no? Kining nag-uol guna-huna, dili makalitok sa pulong. Sige lang murag paminaw na to nga murag dahonog lang ang tingog. How are you going to classify that play? Now, according to the rules of court, kung ingon na panalitan ang reaksyon sa kaakusado, human siya gipangutana sa kalapasan nga iyang nahimo sa balaod, magngulob lang tingog, nanalugan, no? I-classify ka na siya nga not guilty. Not guilty. Napoy uban nga, di mo tingog. Guilty or not? Na abogado, mo istorya din sa akusado. Nabati ni mo ang kuan, gibasahan ka sa kaso, nasabtan to ni mo. Nanalogan, no? Drama-drama. So, ang impresyon na not guilty. Iyon na. So, kung mabot ang panahon nga, basahan ta sa kaso, diya mismo sa korte, maggulum-gulum lang itong tingog. Mayroon ding abogado, his plea of not guilty, Your Honor, for the record, is very clear. I can easily understand. He is not guilty. Igula siya nga murmuring nga bagutbot. Ingon ni sa judge, please make it on record. He is not guilty. Kaya ako gani mismo sa kasabot sa gisulti sa accused. Mauna na siya arraignment and plea. Okay. Wala ni sa civil case. Naa ni sa criminal. Mutong gisite na kong example, rape pananglitan or acts of lasciviousness. No? Yan. Napay uban diha, ilabi na akusado sa rape, pagbasa na sa kaso, gapaniguro ang akusado nga way tao na minaw kay maawawan ta. Kay sa arraignment god, dito i-detalye ang pangitabo. Ngano magyod nga naa ka ng arraignment? Okay. Ang arraignment, not only part of the rules of court, pero ang rules of court, part, pila na anak ka mga gabayan or balaod, kinuha sa atong batakang balaod. Take note, kinuha sa atong batakang balaod. Ubos sa atong Bill of Rights, sa atong Philippine Constitution, na diha nga the accused shall be informed of the nature and the cause of the accusation against him. Amot ipasabot nga, paybaong yun siya. Unsa bay iyang mga kasipanan, unsa bay iyang mga responsibilidad. Kay mao kana ang sugo sa atong konstitusyon. Mao na nga ang Supreme Court nag-adapt og rules of procedure or rules of court nga nagingon arraignment and plea. Kadiya sa arraignment, isugilon ang imuhang mga nahimo nga kasaypanan. Kay violation ka na o dili na buhaton, violation ubos sa atong konstitusyon. Naiuban na kawaw, labi na ko na yun ni rape pananglitan. Ang narasyon na sa istorya sa arraignment, napay arraignment diha nga okay lang o duha lang ka paragraph, naiuban diha baga. So taas kayo. Naidagang mga marites nga naminaw, ganaha kay sila paminaw nga, ako gilugos, gidala to ngit-ngit, niya dahil gihubuan, asas. So ganahan kanya sila nga,
Ang akusadong gapaminaw, as much as possible, di po sila ganahan na. Mauwaw man sila. Mauwaw. So, na siya. No? Unsay may tabo human sa arraignment. Unsay may tabo. Human nagbasa sa kaso, na ay mga judges na paspas gid sila. No? Naapoy uban nga mayon ang abogado sa akusado. Senior Ruiz kining dili na natuhod doon og basa ni arraignment. Di na lang natuhod doon. Ako na istorya ng akusado, nakasabot man siya, og daan mag-plead siya og not guilty. Ganahan ang huwis na. Nganuman, ma-expedite ang proceedings. Paspas, Silvi, paspas. Kaya plead not guilty. Abuti pasabot sa plead not guilty, di lugar sa sadan, magpadayon ang hearing. So, human na sa arraignment na himong pre-trial. Dagang mga pasikot-sikot part. Dili pun mahimo nga laktawan ang mao nga procedure because that is a violation under our own rules of court. Nga ang korte o ang mga akusado o mga abogado maog gyud motabang sa pagpasabot mag-implementar sigon sa kamanduan sa rules of court. Para panalitan ning motion for reconsideration na sa Supreme Court. Ang Supreme Court may ga-draft sa rules of court. So ay makapugong nila kung dawato nila ibutang tala executory ang maong desisyon. Ilang magidawat ang motion for reconsideration. Diba? So whether or not nakasulod ba ka na sa reglementary period o dili, bahala ng Supreme Court. Ilang ga-entertain. Bueno, wala na tayo panaruguras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat gyud kayo. Thank you ni Pip Bausing Pag-ong, no? Pip Bausing Pag-ong, mayong hapon Sir Ultra Frank, mayong hapon Sam, no? Sige, mayong hapon ninyo sa Bugo. Na ikaw ba to Pip ang nagpaibaw nga nalubong ang bakho sa creek ni Hendapitas Bugo, motong kagapos-gapos ang traffic na tumiag ni Bingo. I hope wala na back to normal na ta. Wala natin panaruguras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Thank you so much sa inyohang pagsunod, pagpaminaw sa atong programa. O hangtod ugma na lamang, Merkulis dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa. Basahon na to ang hisgutanan karong gabi ni Ma'am Girlie, alas 6:30 sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Ang pinakadakong ehemplo sa pagpaubos mao ang pagdawat ni Hesus sa ihang kamatayon sa krus. Atong balikon, ang pinakadakong ehemplo sa pagpaubos mao ang pagdawat ni Hesus sa ihang kamatayon sa krus. So mao ni ang tema sa diskusyon karong gabi dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mula Hutay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Salamat sa inyong pagpaminaw uban og kuyog nako karong upuna si GC Jim sa Pikas nga Lawak, uban po ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information, og ni Kagawad Aga Suwan Padayon Pilipino sa City Council din sa atong syudad. Kami magaingon, ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat ug maayong hapon.